Kabayan, maligayang pagbabalik sa Weather Pinas. So ngayon, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Nabuo na po ang low pressure area sa may bandang silangan ng ating bansa. At sa ngayon, ito po yung nagbabanta ng pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Bago natin yan ipagpatuloy, hihiling lamang ako kahit i-like nyo lang yung ating update at pakishare no, para umabot po ang engagement natin sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito pong panibagong low pressure area ay may lokasyon po ngayon na 10360 kilometers of southeastern Luzon. At sa mga susunod na mga oras, possible na nasa loob na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito yung banta sa posibleng panibagong bagyo na tatawaging Bagyong Paulo sa loob po ng ating bansa. So ipapakita ko muna sa inyo yung ating ginagamit ngayon na live weather radar na kung saan makikita natin yung direktang paggalaw o pagkilos nga po nito nga pong panibagong low pressure area. So ito ho no, makikita nyo naman medyo malayo pa naman itong LPA at meron ito sa ngayon na lakas ng hangin na 35 km/h medium. Chance na maging isang ganap na bagyo. Kapag ito po pumalo na sa 45 to 55 km/h, ay categorize na ito bilang isang tropical depression hanggang tropical storm. Category na bagyo. So ngayon yung direksyon, naman niya kung makikita nyo naman, papunta siya no dito sa may North Luzon at possible pag bumaba pa ito, Eastern Visayas na naman at Bicol Region Central at South Luzon ang kanyang posibleng daanan. May mga pagbabago pa naman mga senaryo na ating tinitignan dyan. Kaya wag muna kayong mangamba. Dahil nga po possible din na malusaw ito pero sa ngayon mas maliit yung tansusaw ito dahil po nasa medium chance na ito agad na maging isang ganap na bagyo at sa mga susunod na mga oras ay posibleng maging high risk na ito na maging isang ganap na tropical depression. Sa ngayon ang nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao hang bukas ay ang easterly or yung mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pachipo. Kung napapansin nyo yung sirkulasyon ng mga hangin na yan po yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasifiko. So ang malaking bahagi po ng Metro Manila Bicol Region kasama ng Bulacan, Rizal at Quezon ay patuloy po makakaranas hanggang bukas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Lalo dahil po yan sa eastern o lalo na sa hapon at sa gabi. Ang ilang bahagi rin ng ating bansa na hindi ko nabanggit dito sa ilang bahagi ng Luzon, ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, ay patuloy din makakaranas ng partly cloud to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm dahil pa rin sa easterly o yung mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. Bukod diyan ngayong hapon din, hanggang sa gabi ay possible ang mga localized thunderstorm. Kahapon, no, nakita nyo naman hapon, talaga ang pag-uulan at kaninang umaga naman, ilang oras din nagpaulan ng mga thunderstorm lalo na sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa ngayon, balikan natin ito nga pong panibagong low pressure area. Sa ngayon, hindi pa naman natin ito nakikitang bilang isang banta na magiging malakas na bagyo. Wala pa naman itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero kapag ito'y mas lumapit, pa yung trap or extension ng kanyang hangin ay posibleng makaapekto sa ilang bahagi po ng North Luzon, nakikita nyo naman. At pag bumaba naman siya or nagbago yung direksyon ho niya possible, Eastern Visayas ulit ang kanyang maapektuhan at ipanalangin natin na ito ay malusaw o mawala dahil nga yung mga kababayan natin lalo na sa mas batid yan sa may Eastern Visayas at ilang bahagi ng Luzon ay sobra pong napinsala ng nakaraang bagyong Upong. At kung titingnan nyo naman ayon sa ating pinaka-advanced weather forecast, hindi naman ito nakikita ng potensyal na magiging isang malakas na bagyo. Kung maging isang bagyo man ito ay posible na nasa labas pa rin ito at hindi po ito direktang tatama sa ating Philippine landmass. At yung pinaka-kategory nito sa ngayon, possible hanggang tropical storm category lamang. Medyo mahina lamang yun at hindi naman ganung kalakasan. Pero may mga posibilidad pa rin kasi na po pwedeng magbago sa pagkilos at galaw nga po nitong panibagong low pressure area. Tulad ng aking sinasabi, wala man tayong aktibong bagyo pa sa loob ng PAR at easterly sa nagpapaulan, maging handa po tayo sa mga posibilidad na banta ng malawakang pag-uulan dahil po sa mga localized thunderstorm. Ang habagat ngayon din ay naka-monsoon break. Wala tayong epekto ng habagat, pero posible kapag may mga sama ng panahon na pumasok diyan sa may lura ng bahagi ng ating basa, posibleng mag-intensify or matrigger ang habagat at magkaroon ulit ng epekto. Pero sa mga susunod na week possible, magbabalik na or mararanasan naman natin yung hanging amihan or malamig na hangin. Pero hindi porkit may malamig na hangin ay wala ng mga bagyo. Same scenario pa rin. Possible pa rin ang mga bagyo.
kahit meron tayong tinatawag na hanging amihan. Sa ngayon yan muna ang pinaka-latest natin mga kaibigan, mga kababayan. And please, huwag niyong kakalimutan na i-like yung ating video, yung update natin sa mga oras na ito. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. M.